Pinag-iisipan ko din ang negosyo na ipatatayo ko dito sa amin. Alam ko na mahihirapan ako mag-apply ng trabaho lalo na't buntis ako. May kaunti akong ipon kaya nasa listahan ko ang magbukas ng bake shop, yung maliit lang muna. Dati ako nagbe-bake kaya sa tingin ko yung magagamit ko ito ngayon. Sumapit ang gabi. Masaya kami naghahapunan lalo na't pinagluto ako ni tita ng pochero. Kanina pa talaga ako natatakam doon. Mama, dito na po ba tayo titira? Tanong ng panganay ko. Oo anak, dito na tayo titira. Sagot ko sa kanya. Pero mama, nasaan na po ba sa daddy? Tanong ni Blair. Nagkatinginan kami ni tita at ngumiti siya sa akin. Sinasabi ng tingin niya na magpaliwanag ako sa mga ito. Mga anak, makinig kayo kay mama ha. May sasabihin kasi ako sa inyo. Saad ko sa kanila. Okay po mama. Sabay na sagot nila. Kasi si daddy, hindi muna natin makakasama ngayon. Maraming work si daddy at pupunta muna siya sa malayo kaya sa ngayon tayo na lang muna. Okay lang ba yun sa inyo? Opo mama. Hihintayin na lang namin ang pag-uwi ni daddy. Nakangiting sabi ng panganay ko. Ngumiti ako at tinalikan ko sila. I love you mga anak ko. Love ka rin namin, mama. Di ba bunso? Tanong ng panganay ko sa kapatid niya. Opo mama. Love ka po namin. Mga anak, may sasabihin si mama sa inyo. Nakangiting sabi ko. Ano po yun, mama? Kasi may paparating tayong baby. Nasa tummy ni mommy. Sabi ko sa kanila. Wow, talaga mama? Yay! Ang saya-saya naman po, mama. Masayang saad ng mga anak ko. Mama, girl po ba or boy? Tanong nila. Hindi pa alam ni mama. Maliit pa kasi siya. Hintayin muna natin na lumaki ang tummy ko. Okay ba yun? Tanong ko sa kanila. Niyakap nila ako at nakasali na rin si tita sa amin. Masaya ako dahil naiintindihan ng mga bata ang sitwasyon namin. Napakaswerte ko dahil ang mga anak ko ay matatalino. Sinisikap nilang intindihin ang sitwasyon. Maaga ko nagising para makapunta sa klinik. Mabuti maaga ko kaya kaunti pa lang ang nasa pila. Miss Perez. Tawag sa akin. Pumasok ka na po, sabi ni Doc. Sabi sa akin ng assistant doon. Sige po, maraming salamat. Saad ko sa kanya. Pumasok na ako sa loob. Hey, Mrs. Mahayong aga. Bati sa akin ni Doc. Good morning din po, Doc. Bati ko rin sa kanya. Hindi ka pala Ilongga? Sabi nito sa akin. Hindi po, Doc. Galing po ako sa Maynila. Sagot ko sa kanya. Okay, Mrs. Higa po tayo para i-check natin kung may heartbeat na sa baby. Nakangiting sabi ni Doc. Gamit ang malambing niyang boses. Napansin ko na mostly sa mga taga rito ay ganito ang paraan ng pananalita. Wow, may heartbeat sa baby. At base dito ay 1 month and 2 weeks na siya. So far okay naman ang lahat. Huwag mo kalilimutan ang pag-inom ng vitamins mo at kumain ng fruits and veggies para healthy sa baby. Nasa first trimester ka pa lang kaya kahit healthy sa baby, need mo pa rin mag-ingat. Nasa stage ka na, laging nahihilo o laging inaantok pero normal lang naman iyon. Sabi niya sa akin. 3rd baby ko na ito, Doc. Sabi ko sa kanya, talaga? Pangatlo mo na ito? Ngumiti na lang ako sa kanya. Dahil may idea ka na rin naman sa mga mangyayari sa'yo, bumalik ka na lang dito every month. Huwag mo rin kalilimutan ang bilin ko sa'yo kanina. Thank you po, Doc. At gagawin ko po lahat ng bilin niyo sa akin. Sagot ko sa kanya. Pagkatapos ng check-up ko ay nagpa siya na akong umuwi. Habang naglalakad ako ay masaya ako dahil okay lang siya sa loob ng tiyan ko. Naisip ko rin na kung pababayaan ko ang sarili ko ay maapektuhan naman sa baby at yun ang ayaw ko mangyari. Sa kabilang kalsada ay minatanaw akong nagtitinda ng singkamas, kaya tumawid ako nang hindi man lang tumitingin sa kalsada. Nagulat ako sa lakas ng tunog ng busina at konti na lang ay mababangga na ako ng sakyan kung hindi lang ito nagpreno. Shit! The hell are you doing? Hindi ka ba tumitingin sa daan? Sigaw sa akin na lalaki na may-ari ng sakyan. Napapikit pa ako sa sobrang takot ko kaya nanatili ako sa kinatatayuan ko habang nagsimula ng pumatak ang luha ko hanggang sa naging hikbi na. Sa totoo lang hindi ko alam bakit ang bilis kong maiyak. Bumalik kasi sa alaala ko noong una kaming pinagtagpo ni Miguel. Ay naku, gusto ko na siyang kalimutan pero naaalala ko na naman siya. Ani ko sa isipan ko. Bumalik lang ako sa kasalukuyan dahil nagsalita si Kuya. Miss, are you okay? May masakit ba sa'yo? Mahinahon na tanong sa akin na lalaki. Ayos lang po ako, mister. Pasensya na po kayo.
Hingi ko ng paumanhin sa kanya habang nanatili ako nakayuko. Ayoko ipakita ang mukha ko sa kanya. Nang mahimas-himasan ay gumalaw ako at nagsimulang maglakad. Kahit na ganoon na nangyari ay pumunta pa rin ako sa nagtitinda ng singkamas. Sayang naman kung hindi ako bumili dahil gusto ko talagang kumain. Kuya, magkano po dito sa singkamas? Tanong ko sa tindero. 50 ang kilo, gwapa. Sagot sa akin ni kuya. Sige po, pabili po ako ng 2 kilo. Sad ko sa kanya. Sige, gwapa, pumili ka na lang dyan na gusto mo. Sabi niya sa akin. Pumili naman ako at nagbayad na pagkatapos. Maraming salamat po kuya. Masayang sabi ko. Salamat din, gwapa. Sabi niya sa akin. Naikwento ko kasi na Tagalog ako kaya ayun, nagtagalog na rin si kuya. Masaya akong sumakay sa jeep pauwi at excited na kumain ng singkamas. Naghahanap ako ngayon ng pwesto na pwede kong rentahan para sa bake shop na magiging negosyo ko. Gusto ko yung malapit lang din sa bahay namin para mabilis lang ako makauwi at hindi ako mapagod kapag malayo ang lalakarin ko. Kahit hindi gaano kalakihan ay okay lang. Mas mahalaga na makapagsimula ako kahit na paunti-unti lang. Customized cakes ang gusto kong ibenta. Napansin ko kasi na malayo ang bake shop dito kaya balak ko na dito na sa area na lang. Hapon na nang may makita kong bakante. Katapat niya ang Griffin's Diner. Isa yata ito sa mga sikat na kainan dito. Magandang hapon po. Bati ko sa tao na nasa loob ng shop. Magandang hapon din sa iyo, Ining. Saad sa akin ang ginang. Itatanong ko lang po sana kung bakante pa po ito para rentahan. Oo, Ining. Bakante ito. Katunayan ay kaaalis lang na nagtitinda dito. Sagot niya sa akin. Interesado ka ba? Tanong niya agad sa akin. Opo. Magkano po ang renta sa isang buwan? 15,000 a month ang renta, maliban sa kuryente at tubig. Sagot niya sa akin. Sige po, kukunin ko po. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ako pala si Anita, Ining. Pakilala niya. Ako naman po si Kylie. Pakilala ko rin sa kanya. Sige, Iha. Bukas ay magkita ulit tayo para sa kontrata. Bahala ka na rin sa gusto mong gawin dito. Anya sa akin. Sige po, maraming salamat po. Ani ko. Salamat din, Iha. Maganda naman ang pwesto, kailangan lang ayusin. Nag-rent ako at nakausap ko ng may-ari. Pag maging maayos ng kontrata bukas ay maglilinis na rin siguro ako dito. Habang hindi pa lumalaki ang tiyan ko ay asikasuhin ko ng mga kailangan para maayos na lahat bago mag-opening. Umuwi na ako sa bahay. Kamusta lakad mo, anak? Tanong sa akin ni tita. Maayos naman po, tita. May nakita na po ako at malapit lang po dito sa bahay. Mabuti naman kung ganoon. Huwag mong pagurin masyado ang sarili mo, anak. Tandaan mo na buntis ka. Paalala sa akin ni tita. Opo, tita. Okay lang po ako at huwag kayong mag-alala sa akin dahil kaya ko sarili ko. Sagot ko sa kanya. Mabuti naman kung ganoon. Nakangiting sabi ni tita. May gusto ko bang ulam mamaya? Mamamalagi kasi ako. Tanong nito sa akin. Wala naman po, tita. Kahit ano po na pwede ay ayos lang sa akin. Sagot ko naman sa kanya. Naging maayos ang pag-uusap sa pagitan namin ni Nanay Anita, kaya sinimulan ko nang planuhin ang negosyo ko. Sa bawat pagdaan ng mga araw, nabubuo na ang bake shop. Mga gamit na lang ang kulang. Habang pinagmamasdan ko ito, hindi ko maiwasan na hindi umiyak dahil naalala ko ang mga panahon na sinasabi ko sa kanya ang mga pangarap ko. Nakakalungkot lang na wala siya sa tabi ko ngayon, lalo na ngayon na nasa sinapupunan ko ang anak namin. Masakit pala na yung tao na minahal mo hindi ka kayang piliin. Walang gabi na hindi ako umiiyak dahil akala ko okay na ako pero hindi pa pala. Lahat ng alaala ay bumabalik sa akin lalo na kapag mag-isa lang ako. Masakit dahil ibinigay ko lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Pero nasaan siya? Wala siya. Siguro masaya na siya sa bagong buhay niya. Alam ko na may mali din ako dahil umalis ako agad pero masisisi ba niya ako? Nilayo ko ang sarili ko para hindi na kami lalong masaktan. Wala sa sariling kinuha ko ang phone ko dahil sa nagdaang buwan ay hindi ako nagbukas ng social media. Nag-scroll ako sa wall ko na bigla na lang tumambad sa akin ang balita tungkol sa kanya. Bachelor Business Miguel Bravo spotted together with a full model Elle Thompson at one of the famous restaurant in LA. So, nasa Amerika pala siya. Talaga palang kinalimutan niya ako. Kitang-kita pa sa mga larawan na masaya sila. Siguro nga pampalipas oras lang niya ako dati at ako naman itong si tanga, naniwala naman sa lahat ng mga sinabi niya. Tinigilan ko ng pag-scroll sa phone ko dahil lalo ko lang sinasaktan ang sarili ko. Babies, sana pag dumating ang araw na magkita kayo ng daddy niyo,
matanggap niyo kayo. Kumapit lang kayo dyan dahil kakayanin natin ito. Huwag niyo akong papahirapan dahil walang karamay si mama sa sakit. Mahal na mahal ko kayo. Kayo na mga ate niyo. Hindi ko kaya kapag mawala kayo sa akin. Sorry kung umiiyak na naman si mama. Susubukan ni mama na maging matapang at matatag. Kausap ko sa tiyan ko. Malaki na rin ang tiyan ko dahil kambal pala sila at next month malalaman ko na ang gender nila. 6 na buwan na ang tiyan ko at 6 na buwan na rin ang sakit na dinadala ko sa puso ko. Ang hirap umusad lalo kapag walang maayos na paghihiwalay. Pinunasan ko ang luha ko at ngumiti. Ganito ang lagi kong ginagawa kapag nasasaktan ako. Kaya mo yan, Sap? Ikaw pa ba? Paghihikayat ko sa sarili ko. Babangon ako at kailangan ko maging matatag para sa mga anak ko. Gusto kong ibalik ang dating Kylie na matapang. After ilang months na paghahanda ay grand opening namin ngayon. Kaya masaya ako dahil marami ang pumunta. May promo din kaming ginawa. Katuwang ko si Bea. Kahit na may iba itong ginawa ay tinutulungan pa rin niya ako sa pag-aasikaso ng mga kailangan. Masaya ako. Madami ang bumibili sa Kylie'Licious Bake Shop. Maaga pa lang ay sold out na kami. Kasama ko ngayon si Bea at naglilinis kami kasama si Kate. Ang saya po ate dahil sold out tayo sa unang araw pa lang. Masayang sabi ni Bea. Oo nga ate, ang saya. Sulit pa lahat ng pagod natin. Saan naman ni Kate? Thanks God dahil ang dami niyang blessings na binibigay sa atin. Masayang saad ko. Hello po, pinapabigay po ng boss namin sa inyo ate. Saan ng isang staff sa restaurant na katapat lang namin. Nagulat ako dahil may nagbigay sa amin ng foods at galing pa sa tapat namin. Alam ko na mahal ang presyo ng pagkain doon. Nahihiya akong tanggapin pero ang sabi, boss daw niya nagpapabigay kaya tinanggap ko na lang kahit na nahihiya ako. At in return, nagbigay ako ng 1 dozen na cupcakes at sinamahan ko na rin ng note. Thank you so much po sa foods. God bless po. Kylie. Thank you ulit sa paghatid ng pagkain. Nakangiting saad ko dito. Nang makaalis na yung staff ay inayos namin ang mesa para iayos ang mga pagkain at para pagsaluhan namin. Masarap ang pagkain at mas masarap pa ito dahil sinabayan namin ng masayang kwentuhan. Alam niyo po ba ate? Ang gwapo ng owner ng Griffins. Sa kabinata pa. Crush ko nga yun pero bihira ko lang siyang makita. Sabi ni Bea. Oo nga ate. Alam mo bagay kayo. Kasi maganda ka tapos gwapo naman siya. Segunda naman ni Kate. Nakita ko naman na nalungkot si Bea. Kayo talaga? Kung ano-ano na lang naiisip niyo. Hindi yun magkakagusto sa akin. May 2 na akong anak at may 2 pang parating. Saka ayoko nang pumasok ulit sa isang relasyon. Masaya na ako na mga anak ko ang kasama ko. Sabi ko sa kanila. Totoo naman na hindi na ako umaasa na may tatanggap pa sa akin at tuluyan ko ng isinara ang puso ko para sa pag-ibig. Dahil tanging mga anak ko na lang ang mahalaga sa akin ngayon. Nakakatuwa talaga itong 2 na ito dahil bibo sila at natutuwa ako sa pagsasalita nila ng Tagalog dahil para silang kumakanta. Ang lalambing ng boses. Kahit papaano ay may alam na rin ako mga salita na Ilonggo. Nakakasanayan ko na rin dahil ang lahat ng customers ko ay Ilonggo talaga ang ginagamit nila na salita. Nang nakapaglinis kami ay nagsara na kami at umuwi na. Araw-araw ay ganoon lang lagi ang routine namin. Inaalalayan ko yung 2 sa mga dapat nilang malaman. Iniiwasan ko din ang labis na pagtambay sa loob dahil mainit yung singaw ng oven at baka mamay pasukan ako ng lamig. Hindi rin kasi mabuti na naiinitan ng bandang tiyan ko lalo na at malaki na ito. Masaya naman ako dahil mabilis din silang matuto at sila na din ang gumagawa ng orders at ako ang tumatao sa kaha. 1 buwan na ang bake shop namin at sa awa naman ng Diyos ay madami naman ang bumibili. Bukas na pala ang check-up ko ulit para sa gender ni na baby at as usual, wala na naman akong kasama. Pero kinukulit ako ni Bea na sasamahan niya ako kaya pumayag na ako. Check-up ko na ngayon at kasama ko si Bea dahil ayaw nilang sabihin sa akin ang gender ng mga babies. Magkakaroon daw ng gender reveal party. Yun daw kasi ang uso ngayon kaya gagawin namin. Pumayag naman ako. Pagkatapos nito ay maghahanap kami ng venue para sa party. Hindi naman kailangan na bongga. Ang mahalaga ay maging masaya ang outcome. Nakauwi na kami. Sa Bea lang ang nakakaalam ng gender ng kambal. Ate, sana dyan tayo sa Griffin's Diner magpa-gender reveal. Pero kasi mahal dyan kaya hanap na lang tayo ng iba. Sad nito sa akin. Sa totoo lang, naisip ko na talaga na dyan na lang kasi ilan lang naman kaming dadalo at pupunta ako doon para mag-inquire. Baka kayanin naman ang budget ko. Sige Bea, try natin magtanong. Samahan mo ako. Sabi ko sa kanya.
Sige po ate, tara na po. Excited na sabi nito. Tumawid kami sa kabila at dahan-dahan din ako sa paglalakad dahil malaki na ang tiyan ko, saka mabigat na rin. Papasok na sana kami sa loob nang may nagbukas ng pinto. Papasok din siya kaya papaunahin ko na sana siya pero hindi naman niya ginawa kaya nilingon ko ito. Matangkad siya at gwapo na lalaki pero mas matangkad at gwapo si Miguel sa kanya. Iyan ka na naman. Naalala mo na naman siya. Saway ko sa sarili ko. Miss, what are you waiting for? Hindi ka ba papasok? Tanong sa akin na lalaki na may himig din ng inis. Sorry po sir, papasok na kami. Sagot ko sa kanya. Nauna na kami at medyo binilisan ko ang paglalakad. Nakakahiya naman kasi kung magpapabagal-bagal pa ako. Good morning madam. Bati sa akin ng waiter nila. Good morning din po, kuya. Ask ko lang po sana kung saan po ako pwede magtanong. Kasi gusto ko po sana magpa-set up ng small party dito. Sabi ko sa kanya. Wait po muna kayo dito madam, matatawagin ko lang po ang manager namin. Upo po muna kayo. Alok niya sa amin. Okay po, thank you. Pasasalamat ko sa kanya. Habang nag-aantay kami, hindi ko maiwasang mamangha sa interior design ng restaurant nila dahil napaka-classy at super linis din. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na ang manager nila. Hi ma'am, good morning po. Bati niya sa akin. Hi po miss, mag-inquire po sana ako at magpapabook na din para po sana sa Saturday. May small party lang po para sa gender reveal. Sad ko sa kanya. Di ba po ma'am, kayo yung owner ng Kaililicious sa tapat? Tanong niya sa akin. Opo. Sagot ko sa kanya. Okay po ma'am, ask ko po muna kung available po sa Saturday. Balikan ko po kayo, kakausapin ko lang po si chef. Paalam niya sa akin. Okay po. Sagot ko dito ulit sabay ngiti. Habang naghihintay kami, inikukwento na naman si Bea. Masaya naman ako kapag kausap ko siya. Ate, alam mo ba na yung nagbukas ng pinto kanina yung pogi? Siya yung owner at chef dito. Sabi sa akin ni Bea. Okay, siya pala yung nagbigay sa atin ng food ng opening. Sabi ko sa kanya. Gwapo na mabait pa ate. Kinikilig na sabi ni Bea, kaya napangiti na lang ako sa kanya. Kinikilig ka na naman dyan. Pangaasar ko sa kanya. Si ate naman naasar ako. Kunwari tampo niya sa akin. Napangiti na lang ako dahil ang ganda niya lalo kapag ganyan siya. Noong mga nakaraang buwan ay siya ang pinaglilinahan ko. Ewan ko ba pero lalo siyang gumaganda sa paningin ko kahit na hindi siya magpaganda. Sobrang ganda niya pa rin. Nalaman ko rin na may lahing banyaga ang papa niya. Hindi na rin ako nagtatanong dahil ayokong alamin pa. Baka malungkot lang ito kapag nagtanong pa ako. Napatigil ako sa pag-iisip ko nang bumalik ang manager. Ma'am, available po ang restaurant sa Saturday. Then bibigyan po kayo ng boss namin ng 50% off. Nakangiting sabi niya. Wow, ang laki naman po ng discount. Nakakahiya naman po. Babayaran ko na lang po. Huwag niyo na po akong bigyan ng discount. Nahihiyang sabi ko. Pinapasabi rin po niya ma'am na kapag tumanggi po kayo magiging free na daw po. Dagdag pa niyang sabi. Po? Miss, may saltik ba ang boss mo? Kasi bakit niya ako bibigyan ng discount? Hindi makapaniwalang tanong ko habang hindi ko na namalayan ang mga lumalabas na salita sa bibig ko. Wala po ma'am. Sa katunayan gwapo po siya. Mabait lang po talaga sa sir at dahil neighbor daw po namin kayo. Natutuwang sabi nito sa akin. Ganun po ba? Sige po, babayaran ko na po ngayon. Nahihiyang sabi ko. Anytime po sa Saturday pwede na po kayo mag-set up. Inform niya sa akin. Sige po, thank you so much po miss. Pasabi na rin po sa boss ninyo na thank you so much sa pa-discount. Nakangiting saad ko sa kanya. Makakarating po, Miss Kylie. Nakangiting sagot sa akin ng manager. Mabuti naman at ayos na ang lahat. Bahala na sila sa pakulo nila. At dahil kapitbahay ko lang sa Bea kaya sabay pa din kaming umuwi. Habang nasa daan kami, panay kwento ni Bea tungkol sa owner ng Griffin's Diner. Masaya siya kaya hinayaan ko na lang. Danto na si Bea pero hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend dahil ang sabi niya, dapat kasing gwapo daw ng crush niya. Kung sa bagay, maganda talaga si Bea. Gaya nga ng sabi ko. Dito na siya pumasok sa akin. Sa bar ito nagtrabaho pero inalo ko na lang siya para may mapagkatiwalaan naman ako, lalo na kapag nanganak na ako. Bala ko din siyang paaralin para naman hindi na siya mahirapan na maghanap ng trabaho. Busy na ang mga sumunod na araw. Abala sila sa pag-aayos ng mga gagamitin nila. Pinabayaan ko na lang din dahil sabi nila sila na ang bahala.
Sumapit na ang Sabado at kasalukuyan kami nagbibihis para pumunta na doon dahil kami na lang daw ang kulang. Handa na ba kayo anak? Tayo na lang daw ang kulang doon. Pahayag ni tita. Opo tita, palabas na po kami. Sagot ko kay tita. Tara na mga anak, hinihintay na nila tayo. Sabi ko sa mga anak ko. Excited na po kami mama. Saad ng anak ko habang nakikita ko sa mukha nila ang pananabik. Kompleto kami lahat. Kami nila tita. Kasama rin namin ang mga kapitbahay namin, sila Bea at kasama na rin ang ilan sa mga naging kaibigan ko. Nang makarating kami, mga ako dahil ang ganda ng pagkakaayos nila. Oh, ang ganda naman ito Bea. Hilam ang mga mata na saad ko sa kanya. Salamat po ate. Huwag ka na pong umiyak ate. Magsisimula na po tayo. Anya sa akin. Madami silang pakulo. May mga pahula-hula hanggang sa napunta na sa pustahan. Dahil wala pa namang customer ay sinali din namin ang iba pa mga empleyado dito. Napatingin kami sa pinto nang pumasok ang may-ari ng Griffins at may dala itong malaking kahon. Hi, this is for the babies. Sabi niya sabay abot sa akin ang kahon pero dahil sa malaki ito ay inilapag na lang niya sa sahig. Hi, thank you. Nag-abala ka pa. Ako nga pala si Kylie. Pakilala ko sa kanya. Thank you so much sa magandang setup at sa pa-discount mo. Pati na rin sa regalo. Nakakahiya. Dahil may discount na ako nakuha, may regalo pa. Nahihiyang sabi ko. You're welcome. By the way, I'm Jeff. I'll go ahead. Sabi nito sa akin. Wait, kung hindi ka busy, you can join us para mas masaya. Mas masaya pag marami tayo. Pagkaklaro ko sa sinabi ko, nakita ko kasi na nakatingin ito sa akin nang may pagtataka. Okay, sure. Sagot niya sabay ngiti nito sa akin. Nagsimula na ang main event ng pa-gender reveal nila. Bawat cupcakes ay may color at sa loob nila ito inilagay. Binigyan na ang lahat at ang pinakahuli ay ibinigay nila kay Jeff. Ewan ko ba kung bakit sa kanya dahil siguro trip lang ni Kate. Sinimulan na nila sa mga anak ko. Bawat pagkagat ay napapahiyaw sila sa excitement dahil salit-salitan lang ang kulay na lumalabas at nakakadagdag sa kaba. Exciting talaga na isip na pakulo ng dalawa hanggang sa nakarating na kay Jeff ang panghuling kagat. Pero nagulantang kami dahil sa laki ng kagat niya ay nasama niya pati yung feeling at konti na lang ang natira ng cupcake na dapat ay kalahati pa. Sabay-sabay kaming napabuntong hininga. Bakit mo naman sinubo na parang uubusan mo na? Naiinis na sabi ko sa kanya. Masarap kasi, kaya hindi ko mapigilang isubo. Sagot naman ito sa akin. Pwede bang ibuka mo yung bibig mo? Titingnan ko lang yung kulay. Baka may naiwan pa na tinga sa ngipin mo ng cupcake. Sabi ko sa kanya na parang naiiyak na ako dahil nasira yung pa-gender reveal namin. Bigla naman itong nataranta at kahit ayaw niya ay ibinukan niya ang bunganga niya. Shit! Rinig ko na mura nito bago niya binuksan ang bibig niya. Una kong naamoy ang mabungon niyang hininga at dahil matangkad dito ay umupo muna ito sa upuan. Nang silipin ko may nakaipit na tinga sa ngipin niya kaya nakita ko ay kulay blue ito. Ibig sabihin, lalaki sila. Yes! They are boys! Sigaw ko sa kanila tapos bigla ako nalang niyakap si Jeff. Kahit hindi ko naman sinasadya. Nadala lang ako ng excitement ko. Nang ma-realize ko ay bumitaw ako. Sorry. Hingi ko nang paumanhin sa kanya. It's fine. Nauutal na sagot niya sa akin. Natapos ang party na may ngiti kami sa labi dahil boys sila. We're having a twin boys. Masayang sabi ko habang niyakap na mahigpit ang dalawa kong anak. Sa bawat araw na nagdaan, naging malapit kami magkaibigan ni Jeff. Minsan sinasabahan niya ako sa check-up ko sa OB ko. Jeff, baka may trabaho ka pa? Tanong ko sa kanya. Free ako ngayon, Kylie. Sagot niya sa akin. Kaya ko naman ito mag-isa. Saad ko sa kanya habang namimili ng gamit para sa babies ko. Samahan na kita. Inaanak ko naman sila kaya okay lang na umabsent si Papa Ninong nila. Sagot niya sa akin. Napangiti na lang ako kasi yun ang lagi niyang bukang bibig. Inahayaan ko na lang siya sa mga trip niya. Ikaw pong bahala. Sagot ko sa kanya. Sobrang bait ni Jeff. Maswerte ang babaeng mamahalin niya balang araw. Minsan napagkakamalan pa itong asawa ko pero tinatawanan lang namin. Masaya ako at komportable sa kanya. Pati na ang pamilya niya ay mababait din. Kahit na mayaman sila, hindi sila nang mamata ng tao. Isa yun sa nagustuhan ko sa pamilya niya.
Sa akin na kasi umuorder ng cake sa ang pamilya nila, lalo na yung mommy niya na paborito ang carrot cake. Ito lang bang bibili natin? Tanong niya sa akin. Oo, hindi naman kailangan na madami dahil mabilis lang naman lumaki mga babies. Sagot ko sa kanya. Okay, yun lang ang sinabi niya. Pagkatapos naming mamili ay inihatid niya ako sa bahay. Maraming salamat sa paghatid. Ingat ka sa biyahe. Kumaway ito at ngumiti bago umalis. Mabilis na dumaan ang mga araw. Kabuuanan ko na ngayon at anytime ay pwede nang lumabas sa mga babies ko. Gusto ko na ng normal delivery lang at sabi ni Doc, kung kakayanin ko naman daw ay okay lang. Kahit na magkaibigan na kami ay hindi ko na ikwento sa kanya ang nangyari sa akin. Ang tangi lang nilang alam ay ang dati kong trabaho bilang secretary. Wala na din akong balita kay Miguel. Hindi na rin kasi ako nagbubukas ng social media ko. Sa ngayon, unti-unti ko nang tinatanggap ang lahat dahil wala naman ako magagawa dahil nangyari na. Kasalukuyan ako nag-aayos ng gamit na dadalhin sa ospital kapag manganganak na ako. Para bibit-bitin na lang kung sakaling magle-labor na ako. Naging maayos din ang Kylie Licious habang pinapatakbo ito ni Bea at Kate. Paminsan-minsan ay dumadalaw ako doon. Isang umaga habang nagwawalis ako sa bakuran ay nakaramdam ako ng sakit sa tiyan ko. Binaliwala ko lang dahil hindi naman sobrang sakit. Kaya nagpatuloy ako sa pagwawalis at maya-maya lang ay dumating si Jeff dahil may pinadala ang mommy nito sa amin. Good morning, Kylie and babies. Masigla na sabi niya sabay hawak sa tiyan ko. May pinadala si mommy na foods dahil hindi naman kayo pumunta kagabi. May himig tampo na sabi niya. Good morning din, Jeff. And thank you dito. Pakasabi na rin kay tita na thank you at sorry talaga kung hindi kami nakapunta. Nananakit kasi ang balakang ko. Sabi ko sa kanya. Ganun ba? Masakit pa ba hanggang ngayon? Tanong niya sabay hilot sa balakang ko. Dapat nagpapahinga ka lang at hindi ka na masyado nagkikilos dito. Inaw naman, nakabuhanan mo na. Anya sa akin. Thank you, Jeff. Pero okay lang ako. Mas lalong mananakit ang katawan ko kapag wala akong ginagawa. Sagot ko naman sa kanya. Alam ko na nag-aalala ito sa akin. Madalas din kasi itong tumawag para kamustahin ako. Okay, fine. Basta pag may naramdaman kayo, magpahinga ka o tawagan mo ako. Aliwanag ba? Tanong nito na parang tatay ko. Opo. Sige na, pumasok ka na sa trabaho mo. Hindi porket ikaw ang boss, ay magpapalit ka na lang lagi. Tumatawang sabi ko sa kanya. Yes, boss. Ito na, aalis na. Tumatawang sabi niya sabay saludo sa akin. Sara ulo ka. Tumatawa na saad ko sa kanya. Kumuway ako sa kanya habang palabas na siya ng gate. Napatigil ako na bigla na lang ako may nararamdaman na umagos sa hita ko kaya napasigaw ako. Jeff! Panganganak na yata ako! Sigaw ko sa kanya. Lumingon ito at mabilis na tumakbo sa akin. What did you say? Panganganak ka na? Wait lang, ano gagawin ko? Natatarantang tanong niya sa akin. Gagawin natin, pupunta tayo sa ospital. Alam nga naman tumayo na lang tayo dito. Pakasuyo, kunin mo mga gamit ng baby sa loob ng kwarto. Thank you. Utos ko sa kanya. Okay, dalhin muna kita sa sasakyan. Binuhat niya ako at pinasakay sa kotse niya. Ang sakit, Jeff. Parang lalabas na sila. Naiiyak ko sabi sa kanya. Damn it! Rinig kong mura niya. Mabilis itong tumakbo papasok sa bahay para kunin ang mga gamit na dadalhin namin. Wala kasi akong kasama kaya sanara na lang niya iyong bahay namin. Okay, relax ka lang, Kylie. Malapit na tayo. Umada sa akin yung lalaki na yun dahil gugulpihin ko siya. Pagkatapos magpakasarap, iniwan ka lang? Ay, stop crying na. Shit. Pag-aalo niya sa akin kasi umiiyak na ako dahil ang sakit ng balakang ko. Lalo ko napaiyak dahil sa concern niya sa akin. Oh, Jeff, ang sakit na talaga. Umiiyak na sigaw ko sa kanya. Bilisan mo naman. Sigaw ko ulit sa kanya. Shit, mabilis na ito, Kylie. Para lilipad na nga tayo. Saka pwede ba, huwag mo ko sigawan dahil hindi naman ako nagpakasarap dyan. Naiinis na saad niya sa akin. Oo na, hindi ikaw. Ulit kaya tayo para malaman mo kung gaano kasakit. Yung balakang ko. I'm sorry, stop crying na. Kundi na lang, malapit na tayo. Huwag mo kasi ako sigawan kasi lalo akong kinakabahan. Mahinahon na sabi niya sa akin. Nanahimik na lang ako kasi natamaan ako sa mga sinabi niya. Tama siya. Hindi naman siya gumawa nito pero bakit ko nga ba siya sinisigawan? I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Pagkatid mo sa akin, pwede ka nang umalis at thank you. Umiwas ako ng tingin at tinitiis ko na lang ang sakit para hindi ko siya ulit masigawan.
Pagdating namin sa ospital ay mabilis ako inasikaso. Sobrang sakit at kaba ang nararamdaman ko ngayon. Kahit na nanganak na ako dati ay wala namang pinagkaiba ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Relax, Kylie. You can do it. Saad sa akin ni Doc. Okay po, Doc. Thank you. 1, 2, 3. Pagbibilang sa akin ni Doc. Tikom ang bibig ko habang umiiri ako. Simula noon ay yun ang ginagawa ko para mabilis akong makabuelo. Nasa labas si Jeff at pinapasok siya para samahan ako. Kaya mo yan, Kylie. Pagpapalakas niya sa loob ko. Ngumiti ako sa kanya. Muling nagbilang si Doc. Okay, Kylie. Malapit na ako. Push na lang. Okay. 1, 2, 3. Push, Kylie. Kaya mo yan. Mahabang iri ko at ibinigay ko na ang buong lakas ko para mailabas ang baby number 1 ko. Napaluha ko nang marinig ko ang pag-iyak ng anak ko. Hindi pa tapos dahil muli akong pinairi ni Doc. Okay, Kylie. Relax ulit. Isipin mo si baby number 2. Malapit na siya. Kaya, 1, 2, 3. Push! Utos sa akin ni Doc. Umiri na naman ako agad at muli kong narinig ang iyak ng baby ko. Inilapag nila saglit sa dibdib ko ang dalawa kong anak. You're so brave. Nakangiting sabi ni Jeff. Pinalabas na nila ito kasi lilinisan na nila ako para ilipat na ako sa room ko. Maayos ang serbisyo dito sa ospital kasi alagang-alaga nila ako.